rise and shine, mga karo, mga kahilaw. Ito na naman po si Mommy Ro ninyo. And greetings from everywhere in the world. Umaga, hapon, gabi. Maraming salamat for the followers and subscribers and everyone who is watching this video po. Sa natakal natin last time about dun po sa pag-transition ko po ng mga diet. Of course, pag tayo nag-i-start ng diet, we search for everything. So, yun po ang una kong nakita na diet na sabi ko, baka it will work. So, that's why, yun yung tinake kong diet. And that diet, na pag-usapan na natin yan nung unang-unang diet ko, and yun yung, before I reveal that, hindi po ako doktor. Ito lamang po ay based sa aking experience. Kung meron po kayong mga nararamdaman, magpakonsulta po kayo palagi sa doktor. And this diet, kasi yung mga diet na we wanted to try, baka it will work for us. Eventually you can do that. As long as you are not taking medicines already and you're feeling great, but then still something inside of you that you wanted to want, paggising ng umaga, energetic ka, hindi kayong tinatamad or wala kang gana. Yung mga ganong bagay. And then, may alam natin sa sarili natin na meron pa rin pagkakaiba mula noon hanggang sa nagkakaedad tayo. Okay? So, I don't want na tumatanda, nagkakaedad kasi bumabata tayo pagdating sa living raw, bumabata talaga tayo. Okay? So, ngayon, yung diet na yon na una kong ginawa is, yung unang diet na yun na una kong ginawa is yung keto diet. Kasi alam naman natin sa keto na puro proteins yun, puro meat. Okay? Puro meat ang kinakain natin doon. Then, well, nag-work din sa akin, of course. Nag-lose weight ako. And then, gumaan pa rin ang pakiramdam ko kahit paano. But then, something triggered in me. So, meaning, merong magandang nangyari, meron din namang hindi siya perfectly nangyari. Meron mga certain na people na sa keto talagang, it worked for them. Okay? So, if it is work for you, then we wish you really well and abundant gift, okay, in living healthy. But then, dahil hindi nag-work sa akin, so nag-continue ako ng another diet. So, yung mga nagkikito dyan, wag po kayong magbabash sa akin. It's work for you, but then it didn't work for me. Then, I go to vegan, which is, sabi ko nga, is totally tinanggal ko yung meat. Kasi, dun sa another video ko, yung last na video ko, I don't know if it is the second or third videos, dahil I found out na ang meat ay isa rin sa nag-trigger sa mga ibang mga sakit. Okay? So, nabanggit ko doon yung mga documentary. Ano ba yung mga documentary na yun? Okay, yung mga documentary na yun is yung Forks Over Knives, Food Choices, at saka What the Health. So, search for it and panoorin nyo yung mga documentary na yun. Then, see it for yourself. Wala namang mawawala kung magta-try ka eh. Wala namang, yun nga lang, yes, it is really hard. At first, it is really hard. Kasi nakasanayan natin and gusto rin talaga, kahit ako, I've been there. Talagang iniyakan ko pa yun talaga. Parang sabi ko, kailangan ba talaga? Sabi ko ganun. But then, nung una, hindi ko tinaray. Kumaga, nag-ano pa rin ako. Tinaray ko and then I go back. And then, tinaray, then go back. Until sa, I choose to go in raw. Kasi doon totally na yung optimal health na gusto ko, na satisfied ako and talagang happy ako sa health ko ngayon. And
about naman po dun sa pagtra-transition ko from keto and then vegan into raw, hindi ko yun, yung una, yung keto diet, talagang inano ko siya, binigla ko yung sarili ko, which is hindi dapat. So I've learned there na talagang nabigla ko siya, talagang siguro hindi agad ako kumain. Talagang tinanggal ko agad yung rice, which is dapat hinay-hinay lang. That's why nagkaroon din ako ng mga, siguro on that thing, sasabihin natin mga symptoms ng mga nagkasakit din ako, and totally yun nga, eventually dahil sa pero hindi lang naman yun ang naging noon, kasi kahit naman tanggalin mo yung rice, hindi ka naman agad yun nga lang, binigla ko kasi yung sarili ko. And then ayun na, nung nag-vegan ako, so I've learned from my experience, yung mistake ko doon, then yung nag-vegan ako, nag-transition ako unti-unti, siguro inunti-unti ko yung pagtanggal, and then kasi doon sa keto meron intermittent fasting na tinatawag. So yes, yun pala naalala ko na, yung pala ang yung rice, inunti-unti ko siya, pero parang bigla na rin siya kasi talagang rice ang inaano doon dahil sa sugar. So and then yung intermittent, yun yung which is hindi dapat yung biglain ng pag-intermittent fasting. Isang araw lang naman, parang 2 days lang yata yun, and then ginawa ko siyang, instead of siguro 6 hours, and then nakalimutan ko na kung 14 hours, ginawa ko siyang 20 hours agad yung pag-intermittent fasting ko, which is dapat 14, 16, 20, 21, parang ganon. So yun yung nangyari, but then kaya wag tayong mamadali, unti-untiin natin, because our body needs to transition in a proper way, tsaka proper process. And of course, ini-enjoy pa rin natin yung pagkain natin, so we better na mag-transition ng tama. So sa vegan, nag-transition ako ng maayos. Of course, sa vegan kumakain ng kanin pero ang kanin is hindi na siya refined white rice, 'di ba? Yung white rice refined yan brown rice yung may bran. Okay? So brown rice talaga ang kinakain namin. Ako, hindi na ako kumain talaga ng rice, even brown rice, kasi nasa raw living food ako. So yung mga anak ko at saka asawa ko, yan, kumakain sila ng rice, which is a great step for the children. Okay? So ito yung sinasabi kong clay. I have this one, yung inano ko, ko lang hugas. Mabilis siyang mag-dry, at saka sinison ko muna to. So kung sa season naman, search for YouTube kung paano mag-season ng mga clay pot. And ito, hindi siya pwede sa high, from low to medium lang siya na lutuan. Kung pwede sa lutuan na sa natin, sa mga oven, pwede siya. Okay? So ito, kapag nagluluto ka, hawakan naman dito, hindi ka mapapasok, kasi nandun lang yung init niya kapag nagluluto ka. So na-maintain yung nutrients nung pagkain nung mga gulay. So still, pero kapag syempre tinagalan mo, wag masyadong matagal din, kasi syempre mag-aano din yun. Kasi may siguro 20 to 30 minutes okay na siya kasi still parang nasa raw pa rin siya state. Pero medyo na-steam mo siya, kumbaga, na-steam mo siya. But it still, the nutrients is still there. Hindi siya nawawala.
Unlike kapag niluto natin siya sa ano, talagang makikita mo talaga na talagang minsan nga iba na yung kulay ng gulay, right? Pag naluluto mo siya. So, ano naman ang naluluto ko dito? So, natuto akong mag-search ng mga niluluto, lalo na mag-search ng mga mild kung paano lutuin yung ano. Tsaka hindi na ako nag-aano ng mga vinegar, soy sauce, yung mga kasi mga refined yan lahat. So, hindi rin maganda yun sa katawan. So, kung magso-soy sauce naman kayo, ang binibili ko naman is yung namasoyo na soy sauce kasi that is raw as well. So, ang inano ko lang dito, water, of course, water, asin, the Celtic one, yung Celtic, pwede rin naman ang Himalayan salt. So, yun yung mga ginagawa ko noon sa pag-transition ko, and then in-include ko na yung mga anak ko doon. After that, yung after nung pag-include ko doon, so parang something in me na hindi pa ako satisfied kasi ando pa rin yung nahihilo pa rin ako, and parang anemic na kasi ako noon. So medyo usually pag dumarating ang period, medyo nahihilo ako, and then masakit yung puson ko, as in ang sakit-sakit, and minsan sa isang araw hindi ka makatayo, you know. But right now wala na yon. So for the next video, pag-uusapan naman natin yung pag-transition ko dun sa pinaka-last na diet na raw, na kung kumakain ba ako ng meat na raw, or anong klaseng raw, paano gawin. Kung iisipin mo, nung una ako, sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba? Lalo na yung ginagawa kong yung ginagawa ko na pagkain. Kasi syempre, food is life sa atin. Okay? Everywhere ang ilong natin kapag ng food, talagang yung taste buds natin, yung saliva natin talagang di ba? Na talagang nag-crave. Pero maraming transition din na nangyari sa akin sa mga experience ko nung time na nasa raw ako. And this is what I wanted to share because I believe this video will help someone who really wanted to be healthy and who really wanted to enjoy life. Okay? Kasama na rin yung positive thinking. Bakit ang cells ba natin, nakikinig ba yon pag nagsasalita tayo? Kapag may sinasabi ba tayo na positive, nakakapag-benefit ba yon sa ating katawan? How about negative things? Yun yung itatakal naman natin next video. Okay? So, marami pong salamat, and I wish gift from our Creator, more gift from you guys, and positive. Okay? So, maraming salamat mga karo, kahilaw. Ito po si you can call me Mami Ro. And thank you so much for this for your time to watch this. Medyo na mahaba ito. Salamat po, and have a great day. Bye!